I have something to share sa inyo na I really think kailangan nyo marinig. Okay? Kung meron kayo maririnig this whole day, ito yung isa sa mga dapat nyo marinig. That's why I need you to really focus para makita nyo yung nais parating ng Diyos. So let's bow our heads and let us pray. Heavenly Father, once again, thank you po sa bawat isang narito. And thank you, Lord, dahil tuturuan mo po kami ngayon at bibigyan mo kami, Lord God, ng iyong kaalaman. And we know, Lord God, that the truth will set us free. At anuman ang dalahin namin ngayon, anuman ang aming mga burdens, mga emosyon, masaya, malungkot, galit, o merong mga questions sa buhay. Merong mga hiling kami, Panginoon Diyos. Lord, lahat ng ito ay katagpuin mo, Lord God, with your word, with your spirit, at hayaan mo, Lord God, na kami ay makaramdam, Lord God, ng iyong pag-akap even this morning, Lord God. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay, this will be quick kasi after this, we will recognize the new members. Tuloy pa rin yung ating unsung heroes of faith na okay? Ay, by the way, nakalimutan ko i-acknowledge ang mister ng aking kapatid. Yan, sir. Ayan. Unsung heroes of faith. Discovering Bible characters who are unpopular yet significant. Yung mga hindi kilala, as you heard many times, hindi mga kilala pero mahalaga sila. Okay? Parang ikaw, parang ako. Hindi tayo sikat sa buong mundo or sa mas maraming tao, pero meron tayong nagagawa na kailangan ng mundo. Kailangan ng family or whatever man. So, ang ating characters ngayon ay marami, pero let's just title it na, okay, title, Celebrating the Unsung Heroes, Honoring Our Fellow Believers. Okay, tandaan nyo yung word na honoring. So, basahin muna natin yung Romans chapter 16. So, bear with me. Babasahin ko in Tagalog. Romans chapter 16 verses 1 hanggang saan tayo abutin. Ngayon, nais kong ipakilala sa inyo ang kapatid nating si Phoebe. Naglilingkod siya sa iglesia sa Cenchrea. Tanggapin niyo siya bilang kapatid sa Panginoon gaya na rapat gawin ng mga pinabanal ng Diyos. Tulungan ninyo siya na anumang kailangan niya, ng anumang kakailanganin niya dahil marami siyang natulungan na isa at isa na ako doon. Sino na mention? Phoebe. Okay? Pangalawa, ikumusta niyo rin ako kay Priscilla at Aquila, mag-asawa ito. Sila'y kapwa kong manggagawa kay Kristo Jesus, itinaya nila ang kanilang buhay. Alang-alang sa akin, malaki ang utang na loob ko sa kanila. At hindi lang ako, kundi pati na rin ang lahat ng iglesyang hindi Hudyo. Ikumusta rin ninyo ako sa mga mananampalatayang nagtitipon sa kanilang tahanan. So, those are 3 characters na. Ipaabot din ninyo ang pangamusta ko sa minamahal kong kaibigan na si Epenetus. Wow, pagka nagkaanak ka, pwedeng pangalan to Epenetus. Okay? Anyway, siya ang unang sumampalataya kay Kristo sa probinsya ng Asia. May record. Ikumusta niyo rin ako kay Maria, pang-ilan na? Pang-5 na nagsikap ng husto para sa inyo. Kumusta rin kina Andronicus at Junias? Wow, ilan na? 7 na. Mga kapwa kong Hudyo at nakasama ko sa bilangguan na una silang naging Kristiyano kaysa sa akin at kilalang kilala sila ng mga apostol. Ikumusta niyo rin ako sa mga minamahal kong kaibigan sa Panginoon na si, how do you read this? Ampliatus. Okay? Kumusta rin kay Urbanus? That's 9. Nakapwa ko manggagawa kay Kristo. At ganun din sa mga minamahal kong kaibigan na si Stachys. Oh, siguro, to sa stock market, no? Kumusta rin kay Apeles na isang subok at tapat na lingkod ni Kristo. Kumusta rin sa pamilya ni Aristobulus. Kung tama pagbasa ko. Sa kapwa ko Hudyo na si Herodion. That's 12. At sa kapatid sa Panginoon sa pamilya ni Narcissus. Ikumusta rin niyo ako kina Trifena at Trifosa. Okay, ilan na? 15.
Sabi niya, na masipag na manggagawa ng Panginoon. Kumusta rin sa minamahal kong kaibigan na si Persis. Malaki ang naitulong niya sa gawain ng Panginoon. Kumusta rin kay Rufus. How many? 17. Na isang mahusay na lingkod ng Panginoon. Kumusta rin sa kanyang ina na para ko ng ina. Walang pangalan, pero pangilan na? 18. Ikumusta rin ninyo ako kina Asyncritus, Phlegon, Hermes, Hermes, Patrobas, Hermas, at sa mga kapatid na kasama nila. How many? Plus 8. Ilan? 22. Okay. Okay, sa mga mahusay sa math dyan. Okay, nasa na? 15. Kumusta rin kina Philologus, Julia, Nereus, at sa kapatid niyang babae na si Olimpas, at sa lahat ng pinabanal ng Diyos na kasama nila. So those are how many names? 28. 28 names. Brethren, kung nilagay ko yung pangalan nila, sobra doon sa title. These people are unsung heroes. Sometimes, pag nagbabasa tayo ng Book of Romans, itong chapter 16, lalampasin, may mga pangalan niya, wala akong pakialam sa mga kanila. Pero, bakit isinulat ang kanilang pangalan sa Bible? Nakita niyo na may ginawa doon, sabi doon, si Priscilla Nakila, itinaya nila ang buhay nila para sa gawain. And these people ay may mga kanya-kanyang ginawa to the point na hindi sila kilala, pero para kay Pablo, okay, in his dying moments na sabi, kailang i-recognize ko yung mga tao na to. Okay? And of course, si Pablo, mas maraming kilala to. Pero, minention niya by name at kung ano ang ginawa nila. Kokoy, amen ba? Minention niya by name. At dahil doon, nagkaroon ngayon ng chapter 16. Okay? At huwag yun nang i-apply yung verse 16 na hindi na applicable sa atin ngayon yan. Pero as you can see mga kapatid, main idea, punta tayo sa main idea. To create a culture of honor within the family and the church, we must intentionally acknowledge and celebrate na the contributions of every believer. Amen? Sa mga naging heads ng committee sa camp, family camp natin, okay? God, you honored God, okay? Sila Mirnard sa worship, okay? Headed ni Mirnard at ni Kaboyet. Tama pagkakaalala ko, si Grace at si Cathy sa food, si Ken at si Mia sa registration, si Mark J sa logistics at sa Marshall, okay? At assisted by Lugin at ni Brother Ted. Okay, sino pa yung mga committee heads natin? Si Daddy at si Annalyn sa finance. Okay? At maraming pang iba. Okay? Nag-overlap lang yun. Sa mga naging camp supervisors natin, si Lugin, si Ken, si Brill, at even si Mark J. Okay? Medyo kakaiba yung sa ginawa natin. At hindi naging successful ang camp na nagkaroon ng sponsor, nagkaroon ng 120 plus na attendance, nagkaroon ng mga breakthroughs, nagkaroon ng mga changed lives, at mga tao na nag-give up ng kanilang bisyo at talaga nag-concentrate sa Panginoon, nakaranas ng inner healing, and many countless others na nangyari pa. Nangyayari yun. Of course, hindi lang camp. Even sa mga gawain natin, yung presence ng mga pastors natin sa camp, sila Pastor RJ, Pastor Doc, okay, si Pastor Doc, kahit na may situation sila, pero talagang pabalik-balik. Ginawa niyang, en Domingo Arayat, ang Antipolo Cubao. Antipolo, tama. Okay, para lang, sabi ko, nung dumadaan kami guys, sabi ko, okay, 3 araw doon, so 3 araw na binuno ni Doc yung na yun. Okay, ang hirap nun. So, kaya pala pag dumarating sila, nung 3 araw, gumagano na si Doc. Okay? Sa lubak. Okay? So, sa sunod si Aleli, gumagano. Hindi nangyari yun, Doc. Joke lang. So, you made it possible. Sa mga new members natin ngayon na nagpa-water baptize, all 21 of you, plus yung sa
sa sa Metro South, nasa 30 kayo, yung water baptism nila, naka half circle tayo sa swimming pool, na yung iba nagka-camera, iba naman nakatingin lang. Pero hindi sila ang wina-water baptize, yung mga wala sa pool, pero sila yung mas emosyonal. Yung mga may nagpipicture, may nag-video pero lumuluha, ay nagkwento sa akin, basta hirap mag-picture pala habang umiiyak. Sabi ko, ikaw ba winater baptize? Hindi. Pero you feel yung culmination ng water baptism after ng mga teachings, yung Holy Week na sacrifice natin para mangyari doon sa something. Kaya I pray next year sa family camp natin sa mas malaking venue or what, mas magandang venue or what, mas ma-anticipate natin. Basta Holy Week next week, that's our family camp. Now, moving on. We need to create this culture. Okay, next slide please. Upang makalikha ng isang kultura ng paggalang. Sabihin nyo nga, kultura ng paggalang. Okay, ditong side na to. Kultura ng paggalang. Okay, side na to. Oh, ang sexy. Okay, ito. Yung paggalang is a culture. Sa atin, bilang mga Pilipino, pag nakakita ka ng mas older sa'yo, ay nag-bless, di ba? O kaya nagpopo at opo. Kaya nung bata kami, napagkakamalan ako na hindi ako sinugpopo at opo nung bata pa ako. Dahil sa mga Ilonggo, walang po at opo. Even yung mga ate ko, di ko natawag na ate yan. Yung Inday lang namin, pinakamatanda yon, Inday Lourdes. Pero sila, yung mga ate ko, tawag ko na, Jen, Irene. Walang ate Irene, walang kuya Pong, walang ganon. Kaya yung mga kapitbahay, later narinig ko, mga batang ito, walang mga galang. Hindi mga nagpupo at opo at inaati yung ate nila. Pero sa amin, sa paggalang namin, our culture ay hindi yung paglagay ng first ng ate o kuya o sangko o diko, kundi yung malumanin na pagsasabi ng, Jen, okay, pautang, ganun. Diba? Sa lambing dinadaan. Okay? That's our, yung Ilonggo na paraan. Sa iba naman, po at opo, bless or whatever. Sa mga Japanese at sa mga Korean, tinuruan ko natin nung pumunta kami sa may somewhere Antipolos, may Korean church and school. Pag nagbow, hindi yung pag nagbow ko nakatingin ka na ganyan, parang baka may gawing masama sa'yo, titingnan mo, no? Pag nagbow ka, as in talagang bow na talagang yung defenseless ka talaga. At imagine niyo kung nasa Japan tayo, tatawid ka ng, di ba, pag tatawid ka ng pedestrian lane, pag yung nagbigay sa'yo na sasakyan na pinatawid ka, di ba, gaganong ka lang sa atin? Sa kanila, gaganong pa talaga. Okay, ang tagal. Kung may 10 siya nakasulubong na matatanda, gaganon siya. Sakit sa likod nung pag ka na. Pero that's the way. Sa atin, para paggalang din, kamusta? Sa ibang, or handshake. Sa iba, kabastusan ang handshake. May bansa na bastos ang mag-handshake. Sa atin, pag sinabi ganyan, okay. Sa iba, bad finger yan. Sa ibang bansa. Okay? Pero whichever man, there's a culture of respect. Okay? And when we say culture of respect, yan yung kilalanin mo. Ano ba siya? Ba't ko siya kailangang i-respect? Mas nakatanda na sa akin. Good. Parents ko siya. Yung parents, di ba? Nasa 10 Commandments. Honor your parents in the Lord. Di ba? Nasa 10 Commandments yun. Tama ba, Eric? No. Nasa 10 Commandments na you honor your parents. When you obey this culture of honoring your parents, may blessing. When you disobey that, may curse. Okay? At buti na nagpapatawad si Lord kasi one way or the other, we dishonored our parents. Okay? Pero ngayon, we are learning na talaga. So, itong Romans chapter 16 is about honoring. Si Paul, siguro habang pinapasulat niya yung kanyang letter sa kanyang secretary, sabi, sino ba naisip? May naisip ko ba? Paul, si ganito. Okay, nag-imagine lang ako. Oo nga pala, si Priscilla, Dakila, unahin mong i-greet yan. Si ganito, si ganito. Why? Kasi nag-overflow ang thanksgiving ni Pablo to the point na naging honoring yung kanyang thanksgiving. Sabihin nyo nga, honoring. So with that,
two things, how to honor the unsung heroes. Sino ba yung honor natin? Parents, kuya, ate natin, mga kasama sa bahay, kasama sa church, mga leaders natin sa government, sa church, o sa organization. How to honor people, mga kapatid. Number 1, salute the silent servants. Okay? At kita yan sa Romans chapter 1, Romans chapter 16. Okay? There are so many ways, mga kapatid, to salute. Okay, yan. Sa mga military, salute naman yan. Okay? Tinuruan kami dati, mag-salute, i-flat mo yung kamay mo, and then gano'n mo. It's a military way of honoring people. Iba, pag namatay, pag merong ginawang mabuti, sundalo or whatever, may 21 guns salute. Those are honoring. At ito pa, bakit tayo nagtitirik ng kandila pagka inaalala natin yung mga patay? Tanong, alam ba nila yon nung namatay? Hindi. At sabi ng iba, para maliwanagan yung namatay. Okay, kala mo naman, lakas ng ilaw mo na hanggang kabilang buhay, liilaw yan. Did you know na ang pagtirik mo ng kandila or whatever mang ginagawa mo is part of honoring. Huwag mo lang kakausapin. No? At nagtataka ako minsan sa Facebook, mga kapatid, parang yung mga patay nagbabasa rin ng Facebook. Na-notice nyo? Happy birthday in heaven. Wow, palagi mo kayo, may Facebook sa doon. At minsan, Christian pa. Kumakausap ng patay. Diba? Pa, mamimiss po namin kayo. God bless you po in Jesus' name. Amen. Oh, wow, sana makarating. Diba? Pero, okay, kidding aside mga kapatid, tingnan na natin yung intention. Ang intention ay bukod sa makapag-post man sa Facebook, kundi is honoring pa rin. Medyo mali nga lang yung paraan, kinakausap yung patay. Okay? At minsan naman, pag may na-ospital, nag-post ng may sakit, ba nag-thumbs up yung iba? Ano yung gusto mong ma-ospital siya? Okay yan, stay ka lang dyan. Sana kunin ka na ni Lord, mga ganon. Pero again, whatever man, mali man ang intention, ang paraan, whatever, it's a way of honoring. Okay, let's see. Next slide. Tingnan nyo. Honoring one another is crucial in building a sense of belonging. Okay? Pag sinabing belonging, parang, wow, where you belong. Parang ganon. Gustong pumunta doon. Bakit? Nare-respect ako doon eh. At bigyan ko kayo ng konting perspective na negative pero merong feeling na ganon. Minsan ang mga kabataan, gusto natin na magtambay sa mga barkada natin kasi we feel respected doon. Whatever the reason man ha. Sa bahay, inuutusan tayo. Ano mo, nandiyan naman si ate, si bunso ang uutusan. Di ba? Si ate naman, hindi ikaw na malapit anak eh, di ba? Wala ang respeto rito sa akin. Lagi akong inuutusan. Pagdating mo sa barkada mo, wow, nandito ka, pre. Whatever mang ginagawa. You feel respected. Pero minsan, nadadala ka sa mga maling gawa. Pero yung feeling mo na you need respect, nakukuha mo doon. Di ba? Kung nakukuha ang feeling of respect sa mga maling barkada, sa mga maling lugar, maling mga sitwasyon, can it be done properly in the family and in the church? Yung ma-respect mo. Yung ma-respect mo ang parents mo. Yung ma-respect mo ang iyong spouse, ma-respect mo ang mga anak mo. Can it be done? At hindi naman kailangan parang, I respect you. At makita mo, I respect you. I respect you. At minsan ang words ay mababaw siya eh. Pero minsan yung pag inabutan ka ng tubig, pag nauuhaw ka na, nagsalita ka, tapos may nag-abot sa'yo, di ba? Sasabihin mo, wow, thank you, bro. Na? Yung simpleng thank you, bro, ay ano yun eh. Di ba? Gets nyo? Oh, amazing mga kapatid. Oh, practice. Thank you, Bril. Oh, umiinom din po kami.
Gets nyo mga kapatid? So, let's build this culture of belonging, of respect, na kung saan ay nakakapagbigay ka ng peace sa puso ng kapwa mo. And ewan ko lang kung agree kayo dito. When you honor people, anong feeling? It's good, di ba? Ang tanong naman, Sev, paano kung hindi naman siya ka-honor at hindi siya marunong mag-acknowledge ng honoring mo? Ang sabi ng Bible ay, okay, kung mag-jump na ako sa number 2, give honor to whom honor is due. Basahin natin ang Romans 13 verse 7. Okay, wait lang. In Romans chapter 13 verse 7, mga kapatid, tingnan niyo po, bagamat ang context ito is about government, pero tingnan niyo pa rin. Kaya ibigay ninyo ang nararapat ibigay, bayaran ninyo ang inyong mga buwis, igalang ang dapat igalang, at parangalan ang dapat parangalan. You see? Sometimes, ang pag-honor sa tao, pagkausap mo siya, ay ibulsa mo ang cellphone mo and look him at the eye. Unless na may in-expect ka na emergency or tawag talagang importante na magpapaalam ka. Pero, those are acts of honoring. Diba? Yung pag nakita mo siya sa daan, kung di man taasan mo ng kamay or businahan mo or whatever, kailangan i-honor mo eh. And sometimes, mahirap sa atin yun. Kasi anong dahilan ng mga tao usually? Pag lagi kong ina-appreciate yan, pastor, baka lumaki ang ulo at masyadong yumabang. It's not your problem. Siya ang magdadala nun. Kung lalaki ang ulo niya, edi bilang mo ng malaking helmet. Diba? So, tumugong ka lang. Pero you honor people not because they are honorable, but because honoring ay utos ng Diyos. Diba? Oh, diba? Basta. Ano naman yan? Bastos naman yan, pastor eh. Hindi. Halimbawa, honor your parents. Pastor, parents ko, hindi magandang example. May sinabi ba doon, may clause doon, honor your parents, pero pag hindi sila honorable, wag mo silang i-honor. Hindi eh. Walang sinabing ganun. Honoring your parents is giving them respect. Pag inuutosan ka, sumunod ka. Ang exemption to the rule lang, yung tinatawag na graded absolutism, ay kapag inuutusan ka na ng parents mo na gumawa ng masama, magnakaw, mag-corrupt, or whatever, you honor them by not obeying them. Diba? Andyan kayo? Sa church, ganun din. When we come on time, we honor one another. And when we leave nang medyo mag-spend ka muna ng 10 minutes bago ka umalis agad, that's part ng honoring. Makipagkwentuhan ka. Sino ba dito ang di mo masyado nakakwentuhan? Okay, ilibot mo ang paningin mo. Sino dyan ang hindi mo pa nakakausap? Pastor, suplada, tingnan. Tingnan mo ganyan, suplada. Okay, walang sinabi na wag mong batiin ang suplada. Batiin mo kahit na hindi ka batiin. Okay, pag nakipagkamay ka, di tinanggap, okay, then good for you. Bad for them. So, number 2, render respect readily. I-ready mo ang isip mo na kung sino man dito ay i-honor ko. And you are creating this culture. Tingnan nyo, yung anak ni Susie. Kausap na Ate Juliet kanina. Okay, ilang beses na nag-bless kay Ate Juliet yan. Nung sinabi ni Susie na, bless ka, akala niya kay Ate Juliet, yung sa akin na pala. Okay, yung bata ngayon, nalilito na. Di ba? Pero that's part of the mother teaching her child na mag-honor ng mga thunders. Di ba? Okay? Next slide. We can embody Christ's humility and love, learning to see and value others as He does. That's why, mga kapatid, yung gagawin natin na pag-recognize ng mga new members, that's honoring your obedience to God na maging part ng UVCC at maging part ng
community na ito. Minsan kasi may nagsasabi sa akin, nagtayo ka ba ng religion? Sabi ko, napakadakila ko naman kung religion ang itinayo ko. Sabi ko, I'm just building this community of faith na nakabase sa Bible. Okay? And with my training and my learning and my experience, dadalhin natin ito with all the leaders and the pastors kung saan gusto ni Lord na dalhin ang church na ito. And if you believe what I believe, if you see what I see, and if you feel what I feel, at talagang we're one page, tara, gawin natin, pangitiin natin si Lord. Amen ba, Mami? At bigyan natin siya ng umaga na kay ganda na pag si Lord parang kailangan magmadali siyang gumising, kung kailangan niyang gumising, ano. And then sabi niya, mag-worship ang mga taga-UVCC, ano tayo? Okay, nag-online si Lord para makita niya. Okay, di ba? And even sa church, mga kapatid, yung simpleng honoring, no offense kanino man, yung pagkakaroon ng orderliness sa church, that's part of honoring. Kahapon, nasa pila ako na sa isang bookstore at pumila ako rito. Hindi ko alam kung saan ang pila. Pero sinundan ko lang ito at nagsabi naman yung mama, nag-thumbs up sa akin yung mama, suminyas ng ganon. So tama ako. May babae nandito. Sabi ko, pag uunahan niya ako, pagbibigyan ko siya doon sa cashier. Pag hindi siya umuna, una ako. So, I don't know, bigla ko na pa sa cellphone ko, may message ako. Pagtingin ko, wala na yung babae. Hulaan nyo, nasa na siya? Nasa counter na. Pinalitan na yun, nagka-counter. Hindi. Nasa likod ko na siya. Ako naman, nag-iisip. Sige, ano kaya para magkaroon ng conversation or something na tumingin ako sa kanya at sininyas ko ng ganon. Okay? No talkies, ha? At suminyas yung babae ng ganon lang. And then, end of conversation. You know, minsan may mga tao na gusto kang unahan, let them. Pag nagda-drive ako ng motor, pag may nakikita na ako sa side mirror ko na parang, ano na? Okay, buti na lang may side mirror ako. Okay, at dadaan na siya dito. Okay, una ka na. Mukhang nagmamadali ka. Okay? Sabi ko, wala pang 2 meters lang naman yun. Sige, go. Pero sometimes, nagmamadali ako at kailangan ko talaga aligaga ako, naghahanap kung saan ba ako makasingit dito kasi kailangan ko na makarating on time. Minsan naman, katulad kahapon, nag-drive kami ni Grace. Biglang, nung isang araw pala, yung kotse na sa harapan, sobrang traffic sa Marcos Highway, at may coaching pula dito na babae yung driver. At may spot dito na pwede akong sumingit, pero sabi ko, baka ma-offend ito at bigla akong babaan ng bintana. Okay? Hindi na pala gano'n. Gano'n na pala. And then, pero nakatingin lang ako eh. Siguro napansin, nakatitig ako, tinatansya ko, tama lang ba? Tumitingin ako siyang gano'n. Padang uli, nagbaba nga siya ng side mirror. Sabi niya, Kuya, kung kasya, dumaan ka na. At medyo nag-move siya ng konting-konti, enough para makadaan ako. And I felt her honoring. Diba? So, sumenyas na lang ng ganon. And then, we went off ni Grace. Ayun mga kapatid, mga simple acts of honoring people ay mahalaga. Yung may pananaw ka na part ito ng pagpapakumbaba na meron si Christ. Even yung hindi mo i-chismis ang kapwa mo is honoring. Alam mo yun? Yung magsabi ka na wag natin pag-usapan siya, wala siya dito para natin yan. Or, by the way, sa mga di nakakaalam or may alam na, okay, ano ang ibig sabihin ng chismis? Anong definition ng chismis? Siraan mo kapwa mo. Diba? Ito ang personal kong definition ng chismis. Ang chismis ay pag-usapan ang buhay ng may buhay nang wala kang intensyong tumulong. That's chismis. Pero pag-usapan natin yung buhay ng may buhay para matulungan siya, hindi chismis yan. Collaboration ang tawag dyan. Pero simulan ko man yan na maganda, pag-pray natin si brother o si sister, bakit? Naku, ganito nangyari sa buhay niya, kawawa naman siya. And then natapos doon, that's chismis. Pero yung may intensyong tumulong na, okay, anong gagawin natin dyan? Siguro ikaw lang kumausap kasi mas siguro sabihan natin siya. O kaya,
ganito, i-treat natin siya. Malungkot siya so i-treat natin siya. Okay? Sa Burger King or somewhere. Diba? So, hindi na yung chismis. Kasi bakit? May intensyong tumulong. So again, ang chismis ay yung pag-usapan ang buhay ng may buhay nang walang intensyong tumulong. In conclusion, mga kapatid, tingnan nyo. In English muna, Christians must understand the significance of honoring others in their community. Okay? Okay, Tagalog na lang para wala masyadong explanation. Dapat maunawaan ng mga Kristiyano ang kahalagahan ng pagbibigay galang sa kapwa. Sabihin nyo nga, pagbibigay galang sa kapwa. Sa loob ng kanilang komunidad, kailangan nating kilalanin na bawat isa ay may mahalagang gampanin sa katawan ni Kristo or say sa family. Dapat nating itaguyod ang saloobin ng pagpapahalaga at paggalang sa isa't isa bilang magkakapatid sa pananampalataya. In this church o sa families natin, dapat may kultura ng paggalang. Sabihin nyo nga, kultura ng paggalang. Okay, mas malakas. Sabihin nyo, kultura ng paggalang. And with that, mga kapatid, we will be the heroes of faith. Ansang man, hindi man tayo kilala, pero kilala ka ni Jesus Christ. Alam na alam niyang ginawa mo. So after leaving this place, maybe dito pala, makapag-usap kayo mamaya, maybe pag uwi nyo, maybe may ni-remind si Lord na friend or relative or sino man na kailangan mong kausapin and you just honor them. Okay? Ba't mo ko i-treat? Wala lang. Gusto ko lang kitang i-treat. Okay? So, nagkakaroon ngayon ng honoring. So may naisip kayong mga pangalan ng mga tao? You'd like to honor? Wow. Find ways para mag-honor ng ibang tao, especially in this church at sa families natin. Lord, sa oras pong ito, kami ay tinuruan mo, Lord God, to honor people. Even, Lord, yung mga hindi napapansin. Hindi dahil sa gusto namin lang silang pansinin, kundi ito'y pagpapakita ng aming paggaya, pagsunod sa kababaang loob ni Jesus Christ. Lord, this is not a religious thing. This is, Lord, a spiritual